than the beginning thereof. Ang ganda ho niyang verse na yan. No? Sundan natin sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 12. Pasunuin niyo na lang po ng Bible yung ating pong mga bisin, para kita po nila ang ating pinag-uusapan. Sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sabi ng Bible, verse 13, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, and every secret thing, whether it be good or whether it be evil." So sabi ng Bible, ang sumulat po ng Ecclesiastes ay napakatalinong tao, at yan po ay si Solomon. No? Pero makita natin, sabi ko nga mga kapatid, sa buhay ni Solomon, nasa kanya na ang lahat. Kapangyarihan, kayamanan, karangyaan, kababaihan. Lahat po yan natikman sa buhay ni Solomon. Pero makita nyo mga kapatid, na sinabi niyang Ecclesiastes chapter 7 verse 8, "Better is the end of thing than the beginning thereof." Sinabi ng manunulat, na mas maigi ang kawakasan kaysa pasimula. Alam niyo kung bakit ito sinabi ng isang napakatalinong tao? Sapagkat ang dulo ng kanyang buhay ay hindi po naging maganda ang kawakasan. At yan ang nais kong ating pag-usapan. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Tunay, O Diyos, ang salita ninyo ay napakahiwaga na pwedeng pagpulutan, O Diyos, ng aral sa buhay. Sapagkat marami po ang tao, Panginoon, na talagang nagpapakaigi sa buhay, Panginoon. Trabaho doon, trabaho dito, Panginoon, sakripisyo, hirap, O Diyos, na hindi naiintindihan ng maraming tao na ang buhay, O Diyos, ay may kawakasan. Salamat po sa talata na magiging daan upang mag-isip kami sa pag-uwi namin what is the reality of life sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa inyong pangunguna. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po makakaupo ng lahat ngayon po umagang ito. Makinig po kayo mabuti. Dito po kayo tumingin. At tayo po ay mag-uusap. Tatapusin ko rin ng alas 11 para kayo po ay makauwi. Ngayon, napakahalaga po sa ating usapin, mga kapatid, sa mga verses nating binasa. Ang Ecclesiastes chapter 7, mga kapatid, Book of Proverbs ay proverb of wisdom. Punong-puno ng pag-aaral at pag-ahalintulad mula sa mangmang at mula sa pagiging marunong. Mula sa kahirapan at mula sa isang mayaman. Mula sa malakas at mula sa isang mahina. At mula sa wala at doon sa isang taong mayroon. Ang nais ko ipakita, mga kapatid, hinahambing ng isang manunulat ang kanyang mga isinulat na sa kanyang karanasan at sa kanya pong sa kasaysayan ng kanyang buhay, ay nakita niya, mga kapatid, sa mundong ito na walang ibang pinakamaganda kundi ang sinabi niya, let us hear the conclusion. Okay, mabuti. Let us hear the conclusion. The word conclusion, mga kapatid, na sa tang conclude, tinapos. O sa madaling salita, mga kapatid, tinipon niya ang lahat, at nung matipon niya ang lahat, mga kapatid, nilagyan niya ngayon ng conclusion. Ang conclusion, wala po sa entrance. Yan po'y nasa dulo. Naintindihan po natin. Maging mabuti, mga kapatid, para maunawaan natin. Ang Proverbs chapter 7 and verse 8, ang sabi ng Biblia, "Better is the end of thing than the beginning thereof." Kaya nga, ang nais kong aking pag-usapan, the end is more important than beginning. Naamo natin, the end is more important than the beginning. Alam mo ninyo, mga kapatid, sa pag-aaral at sa pagpapalipad ng eroplano, hindi lang po ang pinag-aaralan ay kung paano maka-take off. Naamo natin, kundi pinag-aaralan din, mga kapatid, kung paano lumandi. Amen. Naintindihan ninyo? Sapagkat maraming magaling, mga kapatid, magpalipad, pero yung magpababa ng maayos ay kailangan mo talagang pag-aralan. Naintindihan ninyo? Sapagkat marami po, mga kapatid, mga tao na pinag-iigi sa buhay na ito. Katulad niyan ang buhay ng sumulat na ito. Sabi ko nga sa inyo, ang lahat ng bagay sa buhay niya ay natikman niya na. Ang Ecclesiastes, mga kapatid, sinulat diyan ang kanyang mga negosyo.
Meron po siyang taniman, meron po siyang mga kapatid na bakahan, meron po siyang mga ari-arian sa buhay. Pinakamayaman sa balat ng lupay si Solomon. Pinakamatalino sa balat ng lupay si Solomon. Ginamit niya ang kanyang karunungan, mga kapatid, upang tumangkilik ng maraming kasaganaan sa mundong ito. At makita natin, natikman niya lahat. Siya po'y hari pa, mga kapatid. Maganda ang kanyang posisyon. Kaya nga, makita natin, mga kapatid, na sa buhay na atin pong nilalakbay, ay atin pong sundan ang buhay ng isang taong ito. Naintindihan ko natin. Uulitin ko sa kanya, mga kapatid. Uulitin ko sa inyo na dumating sa buhay niya, may hiningi siya sa Diyos, at ang hiningi niya ay hindi po kayamanan. Ang kanyang hiningi sa Diyos ay karunungan. Sapagkat hahatulan niya ang bayan ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, dahil sa iyong kapagpakumbabaan, na ang hiningi mo ay hindi kayamanan, at ang hiningi mo ay ang wisdom, isusunod ko sa iyo ang mga pagpapala sa iyong buhay dahil ikaw ay may takot sa akin. Alam niyo, mga kapatid, si Solomon nung una, siya po, mga kapatid, ay nagmahal sa Diyos. Siya po'y nagmahal sa Diyos. Siya po, mga kapatid, ay inibig niya ang Diyos. Nilakaran niya ang buhay kung paano lumakad ang kanyang ama pagdating sa pagmamahal sa Diyos. Pero makita natin na sa panahon, mga kapatid, na siya po ay pinapalakpakan. Marami po, mga kapatid, ang mga prinsesa ng mga kaharian, nang sabi ng Biblia sa kagustuhan na siya'y madalaw, ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay barkong ginto ang dinadala sa kanya. Marinig lamang ang kanyang tinig. Ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ultimong mga hayop ay kanyang nakakausap. Matindi ang kanyang karunungan. At makita natin sa dami ng pumapalakpak, sa dami ng humahanga, mga kapatid, sa buhay ni Solomon, naarap niya ang pinakamataas na paghanga ng tao. Nakuha niya, mga kapatid, ang simpatya ng mga tao. Hindi lamang po sa kanyang sariling bansa, maging sa palibot ng kanyang mga bansa, mga kapatid. Sa palibot ng kanyang mga bansa, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, siya po ay hinangaan. Kaya ang sabi ng Biblia, sa panahon ni Solomon, hindi po nagkaroon ng war because of his wisdom. Noto natin, kinaibigan niya ang lahat ng mga kaaway ng Diyos. Kaya sa panahon ni Solomon, nagkaroon ng kapayapaan sapagkat hindi nakatikim ang bayan ng Diyos ng digmaan. Pero sa buhay ni Solomon, mga kapatid, hinangaan, pinuri ng maraming tao, at siya isang maayos sa Diyos, mga kapatid, umangkin ng maraming kayamanan. Nakuha niya ang yaman ng mga kaharian, nakuha niya, mga kapatid, at iba't ibang kayamanan sa buhay. Inimbak niya, mga kapatid, at ang sabi ng Biblia, sa sobrang dami ng kayamanan, ang sabi ng Bible, isang araw may humiling naman sa kanya. Yun po'y kanyang mga kababaihan. Nang sabi ng Biblia, piruin mo naman, iisang tao, 1,000 na babae ang kinakasama. Sabi ni Randy, sana all. Oh, Randy talaga ay asawa mo yung nasa likod. Arin mo, 365 days bago maulit ang isa, 3 years. Paano na-handle, mga kapatid, ni Solomon ang ganong karami na kababaihan? Siguro, mga kapatid, meron doon tanang din. Lahat siguro ng uri. Meron siguro na magitim, maputi, may matangkad. Lahat ng klase kinuha ni Solomon. At kung sasabihin mo, mga kapatid, naiigitan mo si Solomon, ay grabe ka. Ngayon makita natin, mga kapatid, nakuha niya sa aklat ng Ecclesiastes, mga kapatid, ang dami niyang businesses na tinayo. Nang sabi ng Bible, ang dami niyang servants, ang dami niyang mga alipin, ang dami niyang negosyong di magkaintindihan, talagang na-organize ni Solomon. Pero makimabuti, mga kapatid, ang sinabi niya rin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, nung dumating na sa dami ng kanyang asawa, ay siyempre, pag kayo ng mga kapatid ay pag humingi, dapat lahat mayroon. Siyempre. Tama.
Dapat lahat mayroon. Pag kulay ubi ang hiningi damit dito, dapat lahat yan ubi. Gaano kadaming 1,000 lahat ay ubi? Di ba sana kung ganyan lang ubi? Madali-dali, pero ipagtatahi pa. Ha? Marami po mga kapatid. Dumating sa puntos ng buhay ni Solomon. Sa sobrang dami ng kanyang, sa sobrang talino at sobrang rangya, mga kapatid, hindi niya na nahandle ang kanyang sarili. Ang sabi ng Biblia, sabi ng mga kanyang mga kinakasama, ipagawa mo kami ng Diyos-Diyosan. At ang sabi ng Biblia, ginawan ni Solomon ayon sa kanyang bansa ng kanyang Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Bible, at nahati ang puso ni Solomon sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom of Israel, dahil sa nahati ang puso ni Solomon. Hapon natin, nahati! Ang sumira, mga kapatid, ng kanyang ugnayan sa Diyos. Ang sumira ng kanyang pong maayos na relasyon sa Diyos. Ang sumira ng kanyang magandang reputasyon sa karamihan ng tao, mga kapatid, ay yung hindi niya na-handle ang bagay na mayroon siya sa kanyang buhay. Kaya nga, sinulat niya ang Ecclesiastes chapter 7, verse 8, na sabi niya, mas maigi ang katapusan kaysa pasimula. Bakit, mga kapatid? Dahil nakita niya ang realidad ng buhay ng sabi ng Biblia, sa ilalim ng araw, walang mahalaga sa mundong ito. Mga kapatid, na pwedeng paalaga ng tao at sasabihin ng tao, akin yan, akin yan. Ang sumulat ng Proverbs ay nagsasabi na kinakailangan, mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Takot sa Diyos. Ano nangyari, mga kapatid, kay Solomon? Natikman niya lahat. Tatanungin ko yung mga kapatid, gusto niyo matikman lahat ng natikman ni Solomon? Naman. Sasala na. Palitan mo muna pangalan mo. Sulit na. Ha? Sulibnong. Ha, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, mas maigi ang katapusan kaysa pasimula. Ang gusto kong bigyan ng pansin, ang ganda ng kanyang pasimula, ang sama ng kanyang katapusan. Kaya sinabi niya, mga kapatid, sa lahat ng mayroon na naranasan ko, let us hear the conclusion. Kinonklud niya. Paano niya kinonklud, mga kapatid, ang buhay? All is vanity. All is vanity. Anong sabi niya? The whole duty of man, fear the Lord. Alam mo ninyo, mga kapatid, sa tunay lang, hindi ko sinasabing lahat ng sagana, mga kapatid, sapagkat marami din mga mayayamang matino. Oo. Pero sinasabi ko, mga kapatid, marami po nang dahil sa kayamanan, mga kapatid, nasira ang buhay. Relasyon ng mag-ama nasira. Relasyon ng pamilya nasira. Ng relasyon ng magkapatid na maayos nasira. Mga kapatid, pray mo, meron ako kahapon. Tinatanong ko yung lupa doon, 1 hektarya. Doon ako sa iloob, wala namang kwarta. Baka alam mo, bihis lang kung maganda. Sabi ko, magkano yung lupa yun? Sabi niya, 2 matanda lang po yan. Ayan, tinanong ko yung magkakalayong ano yung tawag ito, nagtitinda ng... Sabi niya, 2 matanda lang yun yan. Yung 2 matanda, walang namamansin, pero malapit na uyang mamatay, ang dami nang pumupuntang kamag-anakan. Dahil parehas uyang walang asawa. Sabi ko nga naman kung tama mga kapatid, sinasabi ko, marami pong ganyan. Ha? Dahil may makukuha, papahalagahan. Oo, niyo. Noon ko yung magkapasabi niya, alam niyo, gawin yung 2 matandang yan. Yan may gapang paparya, kita namin kami nagbibigay ng pagkain pa. Pero ngayon, dahil hindi na makatayo, alam niyo gapo, maya't maya may bumibisita. Mga naman. Ha? Balintawak lang. Nakakaawa. Bakit, mga kapatid? Kay mabuti. Kasi marami po ang tao na akala ang buhay ay dito lang. Hoy! Kay mabuti! Huwag mong titingnan ang buhay ay dito lang. Nawa natin, sabihin natin, mga kapatid, ang tao ay may pinakamahusay na doktor na nag-aalaga sa kanya. May pinakamagaling na gamot na iniinom para madagdagan ang buhay. May maayos na kwarto. May maayos na aircon.
Panandalian lang. Alam mo ninyo, yung kilala ko sa amin sa Bawan, na mayamang matadalong matanda, may sariling libingan ng pangalan Pilipinas. Mga kapatid, ngayon'y ribulto na lang. Magwawakas ang lahat, mga kapatid. Ang nais ko ipakita, mga kapatid, na mas maigi ang katapusan kaysa pasimula. Number 1, kung ifo-focus mo ang iyong sarili sa service of the Lord. Hoy, kaya mabuti mga kapatid, the end is more important than the beginning kung ifo-focus mo ang iyong life for the service of the King. Alam niyo kung bakit si Solomon, mga kapatid, kung bakit sinabi niya, ang positive na bagay kasi negative ang nangyari sa kanya. Hamo natin. Ano sabi ng Bible? 1 Samuel chapter 12, verse 24. 1 Samuel chapter 12 and verse 24. Ang sabi ng Biblia, 1 Samuel chapter 12 and verse 24. Tingnan natin mga kapatid sa verse 24. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Only fear the Lord and serve Him, at alalahanin mo kung ano ang magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang problema kay Solomon, ang daming ginawa ng Diyos na magandang bagay sa kanya, pinayaman, pinasagana, pinakilala ang kanyang pangalan, naging bantog sa karamihan. Pero ang problema sa kanya mga kapatid, dumating sa puntos na nilimot niya ang Diyos sa kanyang buhay. Nakalimutan niya na ang makipag-ugnayan sa Diyos. Nakalimutan niya na naturuan ang kanyang nasasakupan ng mga bagay patungkol sa Diyos. Anong nangyari sa buhay mga kapatid? Na buhay ni Solomon, hindi nagtapos ang kanyang buhay sa paglilingkod sa isang hari na kanyang nakilala. Kaya dapat yung makita mga kapatid, yung ating ginagawa na ating pananambahan, yung pag-attend mo every Sunday, yung pagpa-priority mo sa Diyos, i-focus mo ang iyong sarili sa paglilingkod, at ako'y naniniwala, pag ipinugos mo yung sarili sa paglilingkod, maganda ang iyong kawakasan. Amen. Alam niyo ngayon mga tao, wala pa nang simba. Anong problema ng mga tao? Pag nakapag-Santa Cruz, okay na daw yun. Anong problema tao? Dadaan. Kahit yung nagbiyahe sa check, sa kaayawan, mga kapatid, na malaking kawalan sa kanila pag hindi bumiyahe ng linggo. Kahit pagdaan ng simbahan, magsa-Santa Cruz. Mga kapatid, hindi sinabi ng Bible, mag-Santa Cruz ka. Ang sabi ng Bible, huwag kaligtaan ng pagtitipong. Sumama ka sa pagtitipong. Tama na. So, dapat natin makita mga kapatid. Nang sabi ng Bible mga kapatid, sabi ng Biblia, consider how great things He hath done for you. Ulitin ko mga kapatid. Ulitin ko, anong mayroon ka ngayon na hindi galing sa Diyos? Wala. Naintindihan ninyo? Wala ka ng anumang bagay na hindi galing sa Diyos. Yung lahat mga kapatid na mayroon ka ngayon, it is the gift of God for you. Ngayon mga kapatid, sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, anong sabi ng Biblia mga kapatid? Anong sabi ng Bible sa lahat ng ginawa niya? Matakot ka at maglingkod sa Kanya. Hindi kaganda na mayroon ka na ng anumang bagay, nakakapaglingkod ka pa sa Panginoon. Tama? Naroon ninyo? Sabi nga mga kapatid ni Pacquiao, bilyon na tikman ko na yan. Di mo ba alam, kada suntok kay Pacquiao, 3 milyon yun? Bilangin mo yung tama ni Pacquiao, yun ang kanyang laki ng kanyang premier. Gusto mo kumita? Pwede magpasuntok ka? Dito ka babay. Hindi mo ba alam mga kapatid, yung bawat suntok ni Pacquiao, bayad yun. Naintindihan ninyo? Kaya binibilisan niya pagsuntok para dumami lalo ang bayad. Pero anong sabi niya mga kapatid? Lahat yan natikman ko na. Pero nung makilala niya ang Panginoon, iba ang kinaya. Kahirap matulog mga kapatid na hindi ka nakasimba ng linggo. Oo naman. Malais. Oy! Yung mga Libanero, tumingin kayo sa akin. Amen.
Ngiting-ngiti ka pa? Ngiting-ngiti ka sa pagtulog, hindi ka sumimba? Bakit eh? Sabi nga ng ano, bakit eh? Bangungutin. Ha? Kaya dapat yung makita mga kapatid na ang paglilingkod sa Diyos, ngayon mabuti mga kapatid, never feel unqualified to serve the Lord. God looks at your heart, not your past. Kaya mabuti mga kapatid, ha? Huwag mong titingnan na hindi ka maaari sa paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi ang titingnan ng Diyos yung iyong nakalipas. Ang titingnan ng Diyos kung anong pusong mayroon ka ngayon. Gaano karami mga kapatid ang mga tao na lumapit sa Diyos? Ha? Maria Magdalena, gaano karami kaya ka kinantay ng Freddy Aguilar? Ha? Babae, mababa ang lipad! Bakit mababa ang lipad? Sinungkit na ng kalalakihan? Ha? Pero nung masumpungan ang Panginoon, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Ha? Maraming demonyo ang lumayas sa kanyang katawan. Kaya yung mga prostitute, may demonyo yan sa katawan. Right? Pero ang sabi ng Biblia, ikaw ka naman matinong babae, magpapagamit ka sa iba't ibang lalaki, hindi may kaunti. Hindi kaunti, malala ka. Tama. Oo! Amay. Salamat, may nagpiprint ka ng ganito, pakagawin mo. Sinasabi ko sa iyo, si Maria Magdalena, ang daming demonyong lumabas nung si Kristo'y makita. Alam niyo mga kapatid, nung lumabas ng mga demonyo, sabi ng Biblia, sinuportahan niya si Jesus Christ sa paglilingkod. Hindi ang tiningnan ng Diyos yung kaniyang ginawang nakalipas. Ang tiningnan ng Diyos ngayon, may puso ka ng pinago. Kaya huwag mong sasabihin, wala kang magagawa sa Diyos. May magagawa ka. Kaya mo lang. Naintindihan mo natin. Ha? So dapat natin makita. Tapos si Mary and Martha, sa aklat ng Luke chapter 10, mga kapatid, walang buksan. Sabi ng Bible, verse 38. Gopot ito, sabi ng Bible. Ha? Si Mary Martha, busy. Pero sabi, pero tinutusan ito si Martha, may kaunti rin. Pero mo yung tagapagligtas inutusan, Jesus, sabihin mo naman sa kapatid ko, na ako'y tulong-tulungan. Samantala, mga kapatid, nung wala si Jesus, panay utos niya kay Mary. Gusto niyang pasunurin si Kristo, si Kristo hindi under Messiah. Naintindihan niya? Sabi ni ikaw Marta, kung ang katala ko na ron, tinuktukan mo si Marta. Ha? Ikaw Marta. Natin, pinili ni Mary ang good part. Kaya mabuti pagpatid. Sabi ng Bible, si Mary ay nakaupo sa paanan ni Kristo. Si Marta naglilinis at nag-aasikaso para paghahanda kay Kristo. Kay Kristo din naman yung ginagawa. Maging mabuti. Kay Kristo niya rin yun ginagawa. Kasi ayon sa customary mga kapatid ng Israelites, pag may bisita, talagang aasikasuhin. Ganon yung kanilang hospitality. Ngayon, dumating si Kristo mga kapatid sa bahay para magturo. Si Marta, busy sa pag-ayos. Kanino ginagawa ni Marta yun? Kay Kristo. Pero si Mary, umupo at nakinig. Ha? Ano sabi ni Marta? Sabihin mo naman, Jesus, ako'y tulong-tulungan sa pag-aasikaso ko. Kanino ginagawa ni Marta yun? Para din kay Kristo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, Marta, pinili ni Mary ang good part. What is the good part? Nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kayong mga nakakaupo ngayon diyan, yan ang good part. Nasaan ang iba? Nasa sabungan. Sa pula, sa puti. O sa 40, 45, sa pula. May Kristo din. May Kristo din. O Kristo, 80. Ha? Alam niyo, pag nakaganyan, 2,000. 2,000. O, tamo, ito sa baw. Pag gumanyan, mga kapatid, man rin namin ang pupuktiyan. Ganyan kay ganyan, di naiintindihan. Ay, natalo, di pinarin. Ay, kita niya, gumanyan din. Ay, ngayon ba? Pinalo nga na i-check nung Armalay, isang na pala. Mga kapatid, kayo mabuti. Hoy!
Kaya mabuti. Ha? Yang pagtatrabaho ng linggo at sasabihin mo, kaya ako nagtatrabaho kasi pang simbahan din naman. Maganda naman yung isip mo, mali lang ang gawa mo. You are like, mga kapatid, kay Marta. Hindi naman nagtatang mga kapatid, kanino ba ginagawa ni Marta yun? Kay Jesus din naman ah. Tama? Dahil kung walang dumating na Jesus, walang mag-aasikaso. Pero kung sabi ng Panginoon, Marta, maganda, ikaw ay trouble. Pero si Mary, pinili ang good part. Umupong makinig. Ha? Kaya yung inyong point, kahit kating-kating na ng pag-uwi, umupo lang kayo. Yan! Mas nakakapagod dito. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Alam niyo kayo mga ako gusto kong kamatayan, ako yung nag-preach, yung wala sa ilalim ng lupa. Nahanap ang gold. Niya, ang magandang kamatayan, nag-preach ka. Amen, amen. Ha? Yan ang nakakahanga. Ang masamang kamatayan, nagkikwenta ka ng Marta. Ano na kung tayo? 82, 83, 46. Abay, bumalik yan ka. Ilang to, ulit-ulit. How sama? Kapatid, ha? Magiging maganda lang ang kawakas at masasabi mong magandang wakas mo kung lagi mong inuuna ang Panginoon sa buhay mo. Naintindihan mo, kapatid? Ha? Ano pang sabi ng Bible, mga kapatid? Hindi lang po the end is more important than the beginning. Ha? Focus our life for service. Pangalawa, fill our mind with security. Ha? Pulaan natin ang ating kaisipan, mga kapatid. Kay mabuti. Para makita nyo. Safety does not depend on the absence of danger. Safety is found in God's presence in the center of His perfect will. Kay mabuti. Minsan kasi tayo ganito. Para tayo maging sigurado, ano muna natin inaalis? Lahat ng danger. Para masabi na ang tao safe, kailangan alisin ang danger. Pero tanda mo kapatid, kahit saan ka pumunta may danger, humanap ka nga sa mukha, sa salamin danger na eh. Oo! Tama! Kahit saan may danger, huwag mong alisin ang danger dahil hindi mawawala ang danger sa buhay. Ang hanapin mo ay ang presence of God. Bakit mga kapatid? Pag nakita mo ang presence of God, there is safety. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Ha? Proverbs 18 verse 10. Ano sabi ng Bible book of Proverbs 18 verse 10? Ang sabi ng Proverbs 18 in verse 10, the name of the Lord is a strong tower, than the righteous runneth into it and is safe. Alin ang matibay na muog? Mga kapatid, the name of the Lord. Hindi name ng iyong tinatrabahuan. Ha? Hindi name ng iyong kumpanya. Hindi name ng iyong mga kapatid boss. Hindi name ni numang tao ang pinakamatibay. The only mga kapatid na matibay na buog na pwedeng kapitan ng tao, the name of Jesus Christ. Pangalan ng Panginoon. No place is more secure than to be in God's hand. Kasi tayo minsan ano tayo, naalala ko tuloy yung sabi ng aklat ng Lot sa Bible, sabi ng preachman, oh, mayaman ka na, magpakasagana ka. Ay, sobrang dami ng ani. Sabi niya, yun mo mga kapatid, kinakausap na ang sarili. Yun ang problema mga kapatid na walang kinikilalang Diyos, sarili na ang kinakausap. Anong gagawin ko? Siya rin ang sumunod. Sirain mo ang iyong mga kamalig na maliit at magtayo ka ng mas malaki. O kaluluwa ko, magpakasagana ka, uminom ka, kumain ka. Sabi ng Panginoon, ikaw namang mamayanding gabi, kukunin ko na buhay mo. Lagot na. Para saan mo dadalhin, mga kapatid, ang lahat ng bagay na mayroon ka? Ang sinasabi ko, walang masama, mayroon ka. Oo, sabihin natin mga kapatid, tayong mga narito, sabihin natin may sasakyan ka, sabihin natin may kayamanan, sabihin meron ka. Ang sinasabi ko mga kapatid, hindi yan masama. Ang sinasabi ko, isama mo ang Diyos kung ano mayroon ka. Yan!
Amen. Unahin mo ang Diyos sa kung anong mayroon ka. Dahil walang ibang pwedeng makapag-iingat sa iyo, kundi ang isang persona na lumikha sa iyo. Sabi nga mga kapatid, Chubby Chingson, pero mo, kailan si Chubby Chingson? Yung aking lolo. Ha? Maraming baluarte doon sa ano. Alam mo, sabi ko, 7 beses siya minasakit. Nung una minasakit sa sakyan, wasak lahat yung sakit. Pangalawa, mga kapatid, minasakit ulit. Alam mo ninyo, mga kapatid, habang minamasakay, dumadami ang kanyang mga security dahil sa takot niya na siya mamasakay. Pero alam niyo, mga kapatid, dumating sa puntos ng buhay niya, napanood ko sa kanyang interview, bawat umaga, nung makatikim siya ng mga 7 masakit, doon niya hinanap ang Biblia at ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo, mga kapatid, sabi niya, ngayon iilan na lang ating security. Pero kung kailan tuwing umaga, napakayaman na tao, mga kapatid, may sariling pagawa ng aeroplano sa ibang bansa. Nakarating ako dun eh. Pagawa, hindi mo may sarili. Pero alam mo ninyo, mga kapatid, nung makapitong masakir na siya, doon nagsimula na tuwing umaga nagbabasa na siya ng Biblia at nananalangin bago umalis ng tahanan. Ang sabi niya, doon ako nagkaroon ng kapanatagan. Kahit gaano karaming binabayaran mo security, mga kapatid, walang ibang pwedeng makapag-iingat sa iyo kung hindi ang Diyos sa buhay mo. Kahit kaya pagtulog mo, di mo alam kung magigising ka pa, tama? Diyos lang nagbibigay sa iyo ng hininga. So dapat natin makita, mga kapatid, no place is more secure than to be in God's hand. No, ako natin. Kaya nga sabi ng kapatid ni David, di ba? I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Ha? Hindi ako matatakot sa kamatayan na aking dadaanan. Kung ito man ay kapamakan, hindi ako matatakot. Kung ito man ay pagsugod ng kalaban, hindi ako matatakot. Dahil alam ko na may Diyos ako na aking kasama. Bakit, mga kapatid, ang sabi niya, I will dwell in the house of the Lord forever. Ang pinakamaganda, mga kapatid, na isama mo sa buhay mo, unay asawa, mga kapatid, baka may wala yan. Ano ba mga kapatid, Diyos? Ang Diyos na, yung asawa mo, kapatid, mo ba sigurado kung talaga makakasama mo ng habang buhay? Meron din nag-iisip na, Nakakabasa. ha? Pero alam mo yung mga kapatid, ang Diyos di kanya kayang iwanan. I will never leave thee nor forsake thee. Tanging Diyos ang pag-asa ng buhay, mga kapatid. Ha? Ngayon, mga kapatid, mabuti. Kung natatakot ka sa buhay dahil sa kung anong mayroon ka, isama mo ang Diyos sa kung anong mayroon ka, wala kang matatakutan sa buhay. Oo. Pero baka, alam niyo sa Bawan, kung kami nakatira sa Bawan eh. Yung may-ari ng Petron, mga kapatid, nung una ang bahay maliit lang. Nakapagpatay ng yung maliit na Petron, isang pero mga kapatid, nung una nakakasabay pa namin sa paglalakad-lakad sa highway, jogging, diyan pa sa Bawan. Naikot yan sa subdivision, yung lalaki niya. Nagkaroon ng 2 na, mga kapatid. Ngayon ko din nagkakamali, parang nasa 8 na yung kanyang makina para magpagasolina, para lagyan ng gasolina ng sakyan. Sobrang laki ng bahay. Noon walang security, nakakapasok pa kami, nakakapagano pa kami. Ngayon, mga kapatid, ang taas ng pader, di computer ang pinto, may gwardiya pa, may CCTV pa, hindi na namin nakikita. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Maraming tao nagiging delikado ang buhay dahil akala niya, mga kapatid, lagi sinisecure niya ang lahat ng mayroon siya. Mga kapatid, uulitin ko sa iyo, ang pinakamagandang mag-secure ng buhay ay ang Diyos. Ang Diyos. Oo. Nung isang gabi nga, mga kapatid, ako yung umuwi ko alas 11 ng gabi, galing ako Bible School. Alam niyo, grasya ng Diyos, ang takbo ko pa paron, 140. Ay, talaga naman. Oo, yung niyog ko kayo na. Sa bilis. Sa bilis, ang tingin ko sa niyog na nakatayo, bukayo na. 140, takbo ko talagang lutang. Oo. Dahil ako, mga kapatid, problema ko yung, ayaw ko
Pero mga kapatid, alam niyo kung saan ako nasiraan, pumutok yung acregator, diyan sa parking. Sabi ko, wow, Lord, thank you. Sabi niya sa akin pa, ikaw, pastoran, dahan-dahan sa susunod. Doon kayo paputok sa 140 mong takbo. Tingnan natin. Sabi ko pa ngayon, sorry po, wala mo pagbaba ko. Sabi ko yun. Bukas ko mga kapatid. Walang tubig. Talagang ano, alam niyo mga kapatid, kung paano ka ingatan ng Diyos. Kahit minsan tayo walang hiya dito mag-drive. Ako pa may mainipin, lalo din sa may, talaga namang ano, parang may ambulansya eh. Oo. Kapatid, pag yung nasa huli ko, inumpisa ng busina, susundan ko, Allah, at least hindi ako nag-umpisa. Yung mali talaga ang ginagawa mga kapatid, mali naman talaga. Aminado ako. Oo, nahingi naman ako ng tawad sa gabi eh. Hindi bukas nga ulit. Pero alam niyo mga kapatid, yung paano kaingatan ng Diyos, kung 140, di yan ka masisiraan sa sakto. Pag-park. Sabi ko, pambira, Panginoon. Tapos kanina mga kapatid, ang laman ng aking kotse, 10. Sabi ko yun talaga. Lalagyan ko pa nga mga kapatid niyan second floor eh. 10. Sino ka lang naman? Ha? Eh malalaki-laki ng babayaran sa akin ng mga yan. Ha? May akala mo boss, nung paglabasan. Oo. Buti na lang yan kasi mga kapatid, yung aking sasakyan na nabana. O na ano yan, sabi ko, flexible yan eh. Yan yung ginawang sasakyan na pang-akin lang talaga. Pero masampo. Kapag sakto kulang pa na. Pero alam niyo mga kapatid, kung paano kaingatan ng Diyos. So sinasabi ko mga kapatid, walang pinaka. Kaya katulad yan, kung natatakot ka sa buhay lang, at trabaho ng job, natakutin ka. Paano ang negosyo ko pag nalugi? Paano? Kaya marami ng pandemic, marami talaga di magkaintindihan. Ha? Pero pag ikaw ay Kristiyano, ilagay mo sa Diyos lahat. Tumabaho ka ng maayos, Panginoon kung nalugi, abay, ginawa ko ang lahat. Luhaan po natin mga kapatid. Ha? So dapat natin mga kapatid, tiyakin mo lang na sa perfect will ka. Palas mga kapatid. Face the future with success. Kapatid, haharapin mo ang hinaharap na ikaw ay matagumpay. God will meet you where you are in order to take you where He wants you to go. Dadalahin ka ng Diyos, kukunin ka ng Diyos, at dadalahin ka niya, mga kapatid, sa gusto niya para sa inyo. Oo. So dapat natin makita mga kapatid, na pagiging Kristiyano, alam nyo, sabi nga sa akin, ako po yung sinasama ng aking kaibigan si General Arnold Cross, kung biro sinasama ako mga kapatid sa iyo. Uukay na naman kami. Sa aking Panginoon, huwag mo akong tuksohin. Pagka rin ako malarga, sa isang taon na ulit, balik ko dito. Kapatid, pero alam mo ninyo, kapatid, pagka sa buhay ng pagiging Kristiyano, kapatid, ang good success na buhay, ang pinakamagandang good success mga kapatid, yung nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Aanin mo ang lahat kung si Kristo wala sa puso mo. Tama? Aanin mo ang lahat. Tuwan po natin mga kapatid. So dapat natin maunawaan, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kaya may kanta mga kapatid, I don't know about tomorrow. I just live from day to day. Kumiti naman kayo. Many things about tomorrow I am seem to understand, but I know who holds tomorrow. And I know who holds my hands. Sino pwedeng mag-ingat sa'yo? Ang Diyos. Ha? Tanging Diyos ang aawak sa iyo. Huwag ka magpahawak dyan mga kapatid sa trabaho. Sabihin ko sa iyo, lahat ng kumpanya'y nagsara ng pandemic ay pinadala ng Panginoong Diyos. Ako.
Mga kapatid, pero mo ako'y planado. Pero mo ako'y monthly, ako'y kumikita talaga ako mga kapatid ng ano. Hindi kayo maniwala sa isang linggo, kumikita ng 150,000. Ako sa linggo, mga 2 linggo. Isang buwan mga kapatid, ano na ang 200,000. Ang pera ng pandemic. Alam mo, ang tinda ko siya buhos. Wala kayo maingay. Hindi, biro lang kayo mga kapatid. Tawag-tawag na ako yung bisita. Sa gusto ko lang magsisyaw ko. Biro lahat. Baka gusto mo. May mga kapatid, di ba? Pero alam mo mga kapatid, ako ang dami kong negosyong pinasukan. Lahat naman ano mga kapatid, ako lang tinawag ng Diyos. Kung di ako tinawag ng Diyos, mayaman ako. Kakainis yun, tinawag pa. Mga kapatid, milyonawa ka na yan. Alam mo kasi, parang nadaan lang yan. Pero alam niyo kapatid, kung marami ko yung pera, hindi kayo masaya. Dahil may buwang, may sa puso mo'y mayroong hinahanap na totoo. At yan ay si Kristo. Alam niyo kapatid, nung nag-pandemic, ang daming lugi. Lugi din ako. Oo, marami din nawala. Pero alam niyo mga kapatid, nung ako'y magpasurak, nakilala ko kayo, sumaya ako eh. Amen! Excuse me. Sumaya ako. Wala na ako libo-libo. Pero meron ako miyembro-miyembro. Ha? Wala na libo-libo, miyembro-miyembro lang. Sana ako. Ha? Kung naman tatay Matsupoy, pag kanina sabi mo sana ulit yung kababaihan, ngayon naman sana ulit din yung kababaihan. Tataka sa iyo. Kaya nginaili na hindi kumanta sa choir, masama ang loob. Kaibigan natin ito, tatay Mateo, ha? So dapat nating maunawaan mga kapatid, God give us the resources for success. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang totoong tagumpay. Salita niya. Meditate day and night. Ang sabi ng Bible, bibigyan ka ng prosperous and good success. Kaya mabuti, ang good success hindi yung meron tayong marangyang buhay. Ang good success hindi yung may pinakamalaki ka bahay. Ang good success, pag nasumpungan mo ang banal na kasulatan. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible kahit maraming pera? Ay, ayaw mahalata, baka masingil sa pumili. Ayaw talaga, ang ikat nyo rin, ano? Ayaw ko talaga nakita, ang gagaling ninyo. Ano? Talagang wise kayo, pero walang nagtaas. Ha? Sino sa'yo nagbabasa ng Bible kahit walang pera? Mga hipokrito kayo! Ay, hindi ka kapatid. Okay, paano mo ba kayong mga kapatid, ano? Pero sa ayaw yung masingil, ayaw yung magtaasan. Magtataas na sila nagbabasa ng Bible kahit may pera. Sabi ng iba naman, hindi mo yung pera, bumaba uli eh. Mga kapatid, ang good success, subukan mong every Sunday umupo dyan makinig ng salita ng Diyos. That is good success. Uuwi ka mga kapatid. Ha? Kasi huwag kang masanay na pag may uuwi, wala kang natutunan. Pag uwi mo, anong gagawin mo mga kapatid? Ano yung aking napakinggan na gagawin ko sa buhay ko? O ito pala, hindi pala talaga ito ang buhay. Ang pinakamaganda'y hanapin mo ang Diyos. Lagyan mo ng panahon ang Diyos sa buhay mo. Panginoon, wala akong panahon. Lagi akong busy sa trabaho, sa negosyo. Yan nga sina Doc Bert at saka yung si Christine. Yan ay kung umalis madaling araw, umuwi gabi. Hindi nga niya na mga nakita na lumaki ang kanilang anak. Hindi nila alam pinaltan yung kanilang anak. Sa sipag ng dalawang yan. Tanongin nyo, hindi ka mukha ng dalawa. Ang pangit ng magulang, hindi nila nakita sa sobrang sipag. Mga kapatid, sipag nila mga asawa yung ati yan. Pag pumunta pa dito, inabot pa ng alas 11, nandadamay pa sa kasamaga. Pero yung saya mga kapatid, pero tatandaan mo, gaano mo kasi pag every Sunday narito, bakit? Sunday is for the Lord. Ha? Tanong mo si Christy kung gaano palaki ang kita niya. Yan lang po ang miyembro na walang tulog. Sa din din ang pagkukumpyot. Manong umupo ka ng ayos. Ha? Mga kapatid, pero every Sunday narito, bakit mga kapatid? Dahil alam nila ang linggo para sa Diyos. Kikita ka lang ng malaki kung wala ka naman sa Diyos sa paglinggo. Anong gagawin mo mga kapatid diyan? Ha? Hindi mo ba alam mga kapatid na pag na-hospital kayo, kung singiling ka ng doktor, isang hinga mo'y 3 milyon.
asawa. Correct. Ay, pero sabi nga ng matanda ay napaiyak. Ay, matanda ng hospital. Come on. Kung narinig nyo na ito, pero sabi ng matanda, nung siya ilalabas na, tinanggal na yung oxygen. Sabi nung nurse, ba't kayo tatay nag-iiyak? Ay kayo ho tatay, ay kasi binigay yung bill ng... Ay nakita nung matanda, talagang laglagang iyak. Talagang iyak. Iyak! Ay kapag tumatagal, lalong lumakas ang iyong sabi, tatay, huwag na kayong umiyak, tutulungan ko kayo na mapababayan. Lalong lumakas ang iyak. Tatay, may tutulong sa'yo, mga mayor. Marami tutulong sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Sabi niya, alam niyo ba kung ba't ako naiyak? Kaya ko naman bayaran lahat yan. Pera, marami akong pera. Amen. Pero ako'y nandito na ngayon. Ngayon lang ako na-oxygenan. Yan ang babayaran ko. Tingnan mo, ang haba kong nabuhay na wala akong binayaran sa Diyos. Normal na hinga. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kung sisigilin ka na nga ng Diyos sa bawat hinga mo, naku po, kulang pa asawa mo, pati buhay mo. Correct. Baka sabihin nyo, yung asawa ko po ibabayad mo. Kahit ibayad mo asawa mo, kulang pa. Kapitan kaya ka mga kapatid ng kontador. Yung ilan mo ilagyan ng kontador. Ay, tipirin mo ang hinga, baka mapapilis. Naikot lang. Ha? Palagay ko ang hinga mo. Para mahinang ikot. Ay, bakit? Abay, mabilis ang ikot na. Ay, pero kung gaano karami mga kapatid, kung mula dito hanggang SM maglakad ka, ay naku po, ay yung pagtulog mo pa. Ay yung harot mo pang malakas manong. Alam mo, sabi ko sa iyo. Pero libre mo lang bayad, tama ka. Kaya sabi ko sa iyo mga kapatid, huwag nyo naman ang Diyos isa-isang tabi lang. Na pagkaling ko'y binabaliwala niyo ang Panginoon. Correct. May kaunting lakad, iniwanan ang Diyos at pupunta kung saan. Oo. Bago ka sumuot kung saan lupalop na daigdig, sumuot ka muna sa simbahan, sumimba! Yan! Yeah! Yun ang pinakamaganda. Right. Tama ka? Pastor. O, tabi yan si Christine. Reste naman ba? May rest, may reste, at may Christe. Talagang nakakatuwa itong mga membro nito. Oo. Magkakatulog eh. May marites din pala din eh. Pero alam niyo mga kapatid, pinakamaganda yung unahin niyo ang Diyos. Wag na wag mga kapatid. Oo, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, hindi ka sasaya sa buhay na ito sa kung ano mayroon ka kung wala ang Diyos sa buhay mo. Una, kilalanin mo ang Panginoon sa iyong puso bilang sarili tagapagligtas. We are all sinners in the sight of God, mga kapatid. At lahat tayo ay dadalhin ng Diyos sa apoy ng impyerno. Revelation 21 verse 8. Ang lahat ng sinungaling dadalhin sa impyerno. Sinungaling ka? Hindi po. Pero nakakapagsinungaling ka? Upo. Lahat tayo nakakapagsinungaling. Impyerno ang pupunta natin. Kaya kang bayaran ng pera mo? Hindi. Bakit? Hindi pera ang pinambayad sa cross ng Kalbaryo. Hindi rin relihiyon. Baptis itong inyong pinasok. Pero hindi ito ang magdadala sa inyo. Walang relihiyon sa ibabaw ng mundo. Saksi, Iglesia, Katoliko, Baptist, Mormons, anumang relihiyon, hindi yan ang daan patungo sa langit. Ang kailangan mo ay magtanggap kay Kristo sapagkat sabi ng Biblia, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by him. The only way, mga kapatid, para magkaroon ka ng connection sa Diyos, accept Jesus Christ as personal Savior. So ngayong oras na ito mga kapatid, tayo po'y kaming lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na sa langit, salamat po sa palaala ng inyong salita. O Panginoon, tulungan niyo po kami na ngayon pong oras na ito, O Diyos, hanapin namin kayo sa aming buhay. Mga kapatid, habang po tinutugto ang panyaya ngayon pong umagang ito, habang tayo ay nakayukot nakapikit, mga kapatid, mas maganda ang katapusan kung hahanapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Marami ang tao walang panahon sa Panginoon. Maraming tao ang hindi nagpapaalaga sa Diyos. Puyat, pagod, busy sa trabaho, tumangkilik na maraming karangyaan, kayamanan sa mundo ito. Saan magtatapos ang buhay ng tao, mga kapatid? Tatlo lang ang pupuntahan ng tao. Pag nagkasala, kulungan. Pag nagkasakit, hospital. Pag namatay, sementeryo. Pero may kaluluwa pa, mga kapatid, ang tao. At yun ay ikaw. Ikaw ang kaluluwa ng iyong sarili.
May oras na ito mga kapatid. Ang una mong hanapin ay si Kristo. Huwag mong ikampante ang bukas na parang okay. No mga kapatid. Mayroon pong nag-aantay na kaparusa. If you are willing to accept Jesus Christ as personal Savior mga kapatid, sa aming mga bisita ngayon pong oras na ito, sumunod po kayo sa panalangin ng ganito. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa oras na ito. Naunawaan ko ang aking kasalanan at nagsiyang ko at tinatanggap ko ang Panginoon Hesus sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ngayong oras na ito mga kapatid, pinapasok mo si Kristo sa atin po na naritong lahat mga kapatid. Maganda po, the end is more important than the beginning. Ang tanong ay ito, kung nag-umpisa ka ng maganda, tapusin mo ng maganda. Mga kapatid, marami po ang nag-umpisa ng maganda. Sinama ang Diyos, pero nasa rurok ng tagumpay, nilimot ang Diyos. Pagdating sa dulo, Diyos din ang hahanapin natin mga kapatid. Pag yan ating tinatagilig sa buhay, yan ang magbibigay ng problema, sasabihin ko sa iyo, hahanapin mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat natin makita, if you are willing to finish mga kapatid, na good ang iyong ginagawa in the sight of God, gusto mo ng magandang katawakasan, focus our life in the service of God. Yung pag-attend mo every Sunday, umupo at makinig, that is a good part of your life. Naupo ka at nakikinig ka. Ang iba ay nasa ibang lugar, namamasyal. Makasama, busy sa lahat ng bagay. Pero tandaan mo mga kapatid, the good part ay yung umupo ka sa church at makinig ng kanyang salita. If you are willing mga kapatid to focus your life every Sunday, every activities of our church mga kapatid, you are willing to attend because you are willing to focus your life in the service of your King. Ngayon oras ito mga kapatid, natatakot tayo kung paano tayo magtatapos. Maraming tao ay takot mamatay. Natatakot dahil maraming ipinundar sa buhay. Lupain, buildings, bangkos, marami. At marami mga kapatid, ginagawa ang lahat ng paraan. Laging sigaw ng mga mahal sa buhay, Dok, gawin niyo ang lahat ng paraan, mabuhay lang po ang aking magulang. Mga kapatid, walang pinakamagaling na doktor kung hindi ang Diyos. Pero sasabihin ko sa iyo, kung meron ang doktor na mag-ayos ng buhay, magparugtong ng buhay, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, may kawakasan pa rin. Ang tanging safe sa mundong ito, you are in the presence of God. Nasa loob ka ng kalooban ng Diyos. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Nagpapatuloy ka sa kalooban ng Diyos. Hindi ka nahihiya na ipagmalaki ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ngayon oras sa ito mga kapatid, face the future with success. Kung inilalagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, alam ko ang aking iniisip. Hindi isip para sa ikasasama, kundi isip para sa ikabubuti, para bigyan kayo ng magandang kawakasan. Wala pong ibang hinangad ang Diyos, kundi magkaroon tayo ng magandang kawakasan. Hindi po magandang kawakasan yung marami kang ipinamana. Hindi po yan mga kapatid. Sa tao yan, pero sa Diyos hindi yan ang magandang kawakasan. Ang magandang kawakasan mga kapatid na pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo ay yung ikaw ay nakatiyak ng langit na isang araw iwanan mo man ang mundo ito, may langit na nag-aantay sa iyo. Ay oras sa ito mga kapatid. Nais mo na magkaroon mga kapatid na magandang wakas sa buhay na ito. Come to the altar. Kausapin po natin ang Diyos mga kapatid. Kausapin natin ang Panginoon. Mga kapatid, huwag natin idipindi sa trabaho, sa kung anong mayroon tayo. Lahat po yan. Ang talata at ang aklat na ating pinag-usapan ay aklat na isinulat ng napakahusay at napakagaling na tao. The wise man learned, mga kapatid, Solomon. Natikman niya ang lahat. Sabi sa inyo mga kapatid, wala na hahanapin si Solomon sa buhay niya sapagkat nasa kanya ang lahat. Pero alam mo ninyo, there is an empty heart in the life of Solomon sapagkat dumating sa puntos ng buhay niya na wala ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, huwag
na huwag mong aalisin ang Diyos sa buhay mo. Sumagana ka man, put God first. Kumuha ka man at umangkin ng maraming bagay sa mundo ito, put God first. Makagraduate ka man ng anumang klaseng diplomang makuha mo, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, put God first. Laging Diyos ang una. Laging Diyos ang una. Usapin po natin ang Panginoon. Dakilang Diyos na sa langit, salamat po ngayong oras na ito. Sa kalangalan ng iyong salita, i-bless niyo po Diyos sa bawat isa. Kayo po maitaas. At salamat po Panginoon na ma-realize namin ang buhay. O Panginoon, hindi po masama ang mayroon kami ng anumang bagay. Pero kung napapalayo kami sa inyo at wala kaming panahon para sa inyo, dahil sa mayroon kami ng anumang bagay, o Diyos, hindi po ito maganda. Kailangan namin kayo sa buhay namin. Tulungan niyo po, Diyos, na ma-realize namin lagi, kailangan namin kayo. For without you, we can do nothing, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So maraming salamat po mga kapatid.